episode, February 12, 3718, 3719, and 3720. Okay? So, kukuha tayo dito ng tatlo. Panoorin nyo yung first episode bago ito para maintindihan nyo kung ano yung mangyayari bukas, which is the February 12. Okay? Una, lumabas personal choice. Pangalawa, rebirth. Oh, di ba? Pangatlo, ay, sabi ko na nga sa inyo, may good luck na mangyayari. At least ito, nagsama silang tatlo. Okay? So, kilos na kayo. Kilos na. Magpa-reading na kayo, magpa-ritual na kayo. Kung gusto nyo ipabalik yung mga mahal nyo sa buhay, gawa nyo na ngayon at kaya nilang ibalik sa inyo. Ayan na. Binibigay na ha. Sinasabi dito, choice mo. Kung gusto mong magkabalikan kayo, mamahalin ka niya, kung ikakasal kayo, magkakatuluyan kayo, dahil ibibigay ni universe. O ngayon, Huwag ka nang magsayang ng panahon. Ngayon pa lang, iparitual mo na bago hating gabi mamaya. Kung gusto mong magkabalikan kayo, magtagal ang relasyon ninyo, magtagal ang pagsasama ninyo, dahil ibibigay. O, tignan nyo, walang kagatol-gatol, binigay ng Diyos. Binigay niya. So, ibig sabihin, kaya mong baguhin ang takbo ng buhay at bigyan ka ng reward, 'di ba? So, yung sinasabi ditong personal choice, buo dapat ang loob mo na magparitual ka ngayon para makuha mo siya, maibalik mo siya. Kung ito naman ay issue na tatanggalin mo yung gayuma, ibibigay yung hiling mo na matanggal yung gayuma, matanggal yung kamalasan sa buhay mo, matanggal yung sakit mo, 'di ba? Kung ano yung mga gusto mong matanggal at kung ano yung gusto mong makamit, ibibigay ni universe. Kaya wag kang magsayang, gawin mo na ngayon. Ngayon kasi ito lumalabas. So ibig sabihin, aksyonan mo. Okay? At pagkakatandaan po ninyo, mamayang hating gabi, papasok yung energy ng February 12. Yung February 12 kasi is malakas yung magic. So, posible na yung mga karibal ninyo, yung mga taong masama ang intensyon, gagamitin yung black magic na yon laban sa pang-aangkin ng mga kagamitan, ari-arian, lalo na yung mahal mo, di ba? Common kasi yun. Marami akong kliyente na nakawan ng mahal sa buhay eh. Yun. Tapos yung sumusunod yung mga may sakit. Kung gusto mong matanggal yung barang, ipatanggal mo ngayon kasi sinasabi na dito choice mo. Kung magpapagamot ka, gawin mo, ipagamot mo para ibigay sa'yo. Alam nyo, lahat naman kasi sa buhay, tatandaan nyo ito sinasabi natin, di ba nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Paano ka kakaawaan ng Diyos kung wala kang ginagawa? At isang pinakamaganda sigurong example is, di ba, problema natin lagi pagkain. Yung ibabayad natin sa bill, yung kakainin, pambili ng pagkain, gamit ng mga bata, allowances, lahat-lahat. Hindi mo lahat yan mababayaran kung hindi ka kikilos. Kung hindi ka gagawa ng paraan. At hindi yan magic. 'Di ba? Kailangan mong magtrabaho ng 2 linggo bago ka makatanggap ng sahod. Yung iba kailangan magtrabaho ng 7 araw para makatanggap ng sahod. Yung abroad naman kailangan magtrabaho ng 30 araw bago makatanggap ng sahod, depende pa 'yon. Sa amo nila kung ibibigay talaga on time. Yung mga freelance naman, di ba? Pag walang trabaho, walang income. So, lahat ng yon nagre-reflect doon sa sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So,
Ganon din po yun, kung wala kang itinatanim, wala kang aanihin. Sa mga tao na mamayang gabi magtatanim ng sama ng loob gamit ang lahat ng mahika, tatamaan ka, lalong-lalo na kung yung gusto niyang bawiin is mahal niya. So kung ikaw yung tipo ng tao na alam mo sa puso mo, inagaw mo ang taong kasama mo ngayon, maglagay ka ng proteksyon, or the most is magpa-cleansing ka. Dahil may mga tao, halimbawa, dahil love month ngayon, yung unang karelasyon, yun yung totoong mahal ng tao. Tapos, ginayuma, napunta sa'yo. Ngayon, kung yung tao na ninakawan mo ng pag-ibig, ay ninakawan mo ng mahal, kikilos at magpaparitwal para makuha niya balik sa'yo, ano gagawin mo? 'Di ba? Kung ikaw naman yung taong ninakawan ng mahal sa buhay, kalimitan sasabihin mo, ibigay mo na lang sa kanya. Depende yon sa level of emotions and situations na meron ang bawat isa. Kasi may mga taong naghihiwalay, hindi dahil sa hindi na nila mahal ito or hindi na sila nag-aalala dito, kundi naghihiwalay sila dahil sa ugali. Okay? Ngayon, kung dito naman tayo sa kalusugan, balik ka ng balik sa ospital. Tapos, gamot ng gamot, gastos libo-libo. 'Di ba? Yung iba milyon na eh. Milyon na talaga kapag may milyon ka. Milyon. Tapos, sa bandang huli, gumaling lang pala sa spiritual na manggagamot. Alam niyo yon. Ang hindi nila alam, gusto ko sabihin sa inyo, hindi lang tayo pwede magsabi ng mga pangalan. May isang kapatid, no? Sikat na babae. Muntikan na siyang mamatay. Pero, paggamot ng paggamot overseas, milyon-milyon. May nakapagturo sa kanya na yung sakit niya is barang. Hindi kayang gamutin ng mga doktor. Ngayon yung ginawa, umuwi siya ng Pilipinas. Ang hindi alam ng tao, kaya siya tumitira sa malayong lugar dahil doon siya ginagamot ng manggagamot na katulad ko. Yung manggagamot, binabayaran para bumiyahe doon sa lugar kung nasaan siya. Every first Tuesday and first Friday, pumupunta yung manggagamot doon. At hindi umabot ng 3 buwan, gumaling siya. Nakarecover siya. Pero, hanggang ngayon, tinatanggal pa isa-isa ang mga nagpabarang sa kanya. Mantakin mo 21 na barang tumama sa kanya. Muntik na siyang humiwalay doon sa mga anak niya. Sikat na aktres, sikat, sobrang sikat, na may kapatid siyang naging presidente ng Pilipinas. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa ganon, nasa sa inyo na yun. Pero, walang katapat dahil di hamak na mas maliit ang ginastos niya sa spiritual side kumpara sa multi-million na napapagamot niya overseas. Sinasabi ko ito sa inyo dahil maraming clients na nasa elite na level na sekretong nagpapagamot dahil alam nila sa sistema ng buhay nila, maraming magpapabarang sa kanila. Okay? Proceed tayo sa special episode natin.